May bagong big man ang nasa radar ngayon ng Gilas Pilipinas program. 6'10", 24 years old lang at eligible daw as local. Saktong-sakto ito kung sakaling ang totoo, no? Sobrang laking bagay sa ating national team. Sa Pilipinas, big man ang pinakamahirap hanapin na player. Yung totoong big man malaki at mahusay. Sa mga guards at wings, naglipa na kasi yan dito sa atin dahil alam nyo naman ang height ng most ng Filipino players. Miski sa domestic league natin na PBA, ilan lang ang malalaki. Ilan lang ang 6'9" pataas na locals. Kaya maraming teams, especially kapag All-Filipino Conference, ay mga undersize ang most ng centers. Sa kabuuan, konti lang talaga sa bansa natin yung pang-international lang height na bigs. Luckily, ang mga pinakamahuhusay naman natin ay naglalaro ngayon sa national team. Sina 6'10" Junmar Fajardo, 6'9" Japeth Aguilar, 6'10" AJ Edu at 7'3" Kai Soto. Solidong bigs natin yan, napapalag talaga sa ibang mga bansa. Yun nga lang, kung lalayuan mo ang tingin ay parang wala tayong reserba sa kanila, no? Lalo lately, yung isa nating young star na si AJ Edu, ay lagi rin nasasaktan kapag maglalaro na ang Gilas. Tapos si Fajardo naman, 35 years old na rin. Ilang taon na lang maglalaro yan sa national team. Baka nga tapusan na lamang niya itong cycle with Coach Tim. Si Japeth na reserba nila, 37 na rin. Again, retired na yan. Tumutulong lang kasi butas ang ilalim natin sa absence ni Edu. Kahit paano, ay mabibigyan niya ng pahinga sina JMF at Kai. Dahil sa concern na ito, looking na ngayon ang Gilas program ng isa pang mahusay na big man. At mukhang hindi na sila lalayo dahil ang 6'10" center ng UP Fighting Maroon sa si Quintin Melora Brown ay napabalitang open na maglaro para sa team. At nito, eligible daw siya na maglaro as local dahil nakakuha siya ng Philippine passport before mag 16 years old. To gusto pang ikumpirma yan nila Gilas Program Director Al Francis Chua kung totoo nga. Mamaya hindi pala talaga at mali ang naaalala ng QMB ng bata siya. Or yung sinasabi ng Gilas nakaraan na baka katulad kay JC noon na sinasabi ay merong nakuha ng 12 years old pero wala namang maipakita na proof. Pero kung sakali nga na totoo ang sinasabi ni QMB, ayos na ayos, di ba? Napakagandang balita yun para sa national team. At who knows, di ba? Maaaring ipasok na kagad siya sa Gilas pool next year. Aware na ang programa sa possibility ng inclusion niya halimbawa sana nga eligible talaga dahil malaking problema ng Gilas ang mapupunan niya. Magfi-fit siya sa gitna at magbibigay ng safety net sa frontcourt ng team. Great na prospect siya bilang pamalit kay Junmar Fajardo. Muli, 35 na si Abay at 38 years old naman na siya pagdating ng World Cup. Kaya perfect ang pagkakaroon ng isa pang 6'10". Isang batang 6'10" as early as now na i-develop. Pwede siyang magmala Mason Amos muna na role. Hindi sa laro kundi sa usage rate na hindi mo na ganong kalaki ang minutes pero natututo naman sa pagsama niya sa practice at pakikipagbakbakan sa scrimmages kila Fajardo. Malaki pa ang room for improvement para kay QMB. Bata pa ito. Hindi siya ganong ka-flashy na big man pero alam naman na gamitin ang size niya. Realistically, malamang na magiging kaposisyon niya sa Gilas ay si Fajardo. Doon kasi close ang galawan niya. Magkaibang 6'10" kasi sina JMF at AJ Edu at sa gitna nun papasok si QMB. Mas mabilis siya kay Fajardo pero hindi siya kasing agile ni AJ Edu. Hindi rin siya ganong ka-versatile, limited lang sa 5 position. Buti na lang kaya mag-4 ng ibang Gilas bigs natin na sinang Kai at AJ so sa hinaharap, if ever, ay maaari niya pa rin makasabay ang mga ito. Or magiging okay na backup siya. Kung patuloy kasi ang pag-angat ng dalawang yan at maging healthy, malamang sa malamang sa hinaharap, silang dalawa ang kakain ng minuto ng 4-5 sa Gilas Pilipinas. Pero si Tamayo pa, di ba? Mas komportable yan sa 4. Kaya kung makapagbigay lang ng quality minutes si QMB sa Gilas team na yon, malaking bagay na. Also, babalik tayo sa great na assurance siya. Hindi tayo mabubutas bigla na lang kapag may nasaktan na biglang liliit, ninipis ang ating lineup. This time, kung sakaling ang eligible sa Gilas, ay magkakaroon pa tayo ng isang good size na big man na ready mag-step up. So far, sa laro natin ni QMB sa UAAP, almost double-double ang average niya. 9 points, halos 10 rebounds a game, with 57% shooting sa field at may 1.4 blocks per game din. Decent. At alam mong may improve pa siya sa mga susunod na taon. Lalo kung sakaling magkaroon pa ng international experience sa Gilas. At matuto rin kina JMF at Kai. Siyempre kay Coach Tim Cone din. Mukhang okay rin naman ang lalaroin niya sa triangle. Systematic din kasi ang laro ng UP At required na mahusay rin siyang humanap at pumasa sa mga kakampi. Magaganahin talaga ang awareness niya sa floor at basketball IQ. Maliban pa riyan, okay rin to na post player. Active sa rebounds, may depensa, mahaba wingspan. Maraming ways para makatulong siya sa Gilas Pilipinas sa limbawa. May improve din ang outside shooting niya. Tumitira naman na sa tres, hindi nga lang ganun ka-confident at ka-accurate. Para sa isang 24-year-old, huwag nating i-rule out ang expansion ng game niya na yon. Si Junmar nga, di ba? Basta for now, looking good na prospect tong si QMB para sa Gilas Pilipinas. At mukhang interested din sila sa kanya.
Pero syempre, bago lahat ng yan ang first step ay ma-confirm muna kung eligible ba talaga siya sa FIBA bilang local. May mga reports kasi na lampas 16 na talaga siya nakakakuha. Tapos sinabi naman niya sa interview na may nauna siyang nakuha ang passport noong bata siya. Kaya sa ngayon wala pa talagang sigurado, magulo pa. Makakahinga lang tayo ng maluwag kapag kinlear na talaga siya ng FIBA bilang local.